At latest mula sa Pangulong Marcos, ayan, alamin nga natin ang latest mula kay Arrest number 14, Let Narciso. Aba, nasa Cambodia pa pala ito. Ha? Akala ko nakabalik na kayo, Miss Leta. Ang Pangulong Marcos, kampante sa masiglang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Arrest 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Miss Let, nawala. Babalikan natin si Let Narciso live mula sa Cambodia. Daming bayan. Pero parang gustong kaya ang lakas ng loob ni Carly Diskaya na magbanggit ng mga kongresista, mga kaibigan, ha? Sa bagay yung iba doon ayan alam natin na ayan, may personal knowledge tayo na may mga ilang po dyan maabigan na sangkot talaga. Ayan, sangkot talaga sa mga mga komisyon. Ay, nako talaga, hirap lang magpangalan ha? Pero anyway po, maabigan, ang sabi ni, good morning, okay na ulit. Ayan, good morning sa mga taga DOJ, Sec Boying. Ayan, ang sabi bago daw gawing witness, state witness itong si Diskaya, kailangan daw isoli ang pera. Ayan, yung mga ninakaw, ayan, yung mga pinakinabangan, katas ng mga maanumalyang flood control projects. Daming bayan. Balikan natin ang Cambodia, Arrest 14. Let, please come in. Let. Lakay, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pag-unlad ng trade relations ng Pilipinas at Cambodia. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng mga business leader sa ginanap na CEO B2B Networking Roundtable na ginanap dito sa Phnom Penh bilang bahagi ng kanyang 3 araw na state visit. Binanggit ni Pangulong Marcos na ang bilateral trade ng Pilipinas at Cambodia noong 2024 ay umabot sa higit $105 million. Malinaw na indikasyon niya ito ng lumalaking demand para sa mga produkto at serbisyo at mas lumalalim na tiwala ng mga negosyante. Kaya naman hinimok nito ang mga negosyante na palawakin pa ang kanilang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo, nakatuon ngayon ang Pilipinas sa kooperasyon sa mga sektor gaya ng consumer goods, edukasyon, healthcare, franchising, infrastructure, agro-processing at logistics. Ang roundtable business discussion ay inorganisa ng Department of Trade and Industry, Cambodia Chamber of Commerce at Philippine Chamber of Commerce at Business Association in Cambodia. Ngayong tanghali, Lakay, nakatakdang bumalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos at kanyang delegasyon sa pagtatapos ng 3 araw na state visit dito sa Cambodia. Lakay? Ayan, anong reaksyon ng Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado at Kongreso kaugnay sa pagbubulgar ng mga anomalya tungkol sa flood control projects, Ms. Let? Malalaman pa lang natin yan mamaya, Lakay, sa pagharap ng Pangulo sa Philippine Media Delegation. Ayan, okay nga Rod. So, andyan ka pa o andito ka na sa Manila? Nandito pala Kay, kasabay tayo ng Presidente mamaya sa flight. Sabay kayo sa aeroplano. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Cambodia. Teka muna. Mula sa Phnom Penh. Sandali. Yes, Kay? Yung mga victims nga palang Pinoy na ng mga human trafficking, may kasama bang iuwi? Ayan, wala bang Pinoy na nandyan, hawak ng mga pogo? Lakay, mayroon pa rin na mga inaasikaso ang embahada dito sa Cambodia, pero kung may isasabay sa presidente pa uwi, wala sa ngayon, Lakay. Wala pa. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso, mula sa Phnom Penh, Cambodia.